Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Golden Gate. Ayan po, oh, Golden Gate. Yan po ang very, very scenic view dito sa San Francisco. At pag-usapan lang natin ng bahagya, ito pong ah, announcement ni Pangulong Duterte sa gikan sa masa at sinabi niyang ah, siya daw po ay tatakbo, mapipilitang tumakbong senador or di kaya vice president just in case of fire. Just in case of impeachment, inimpeach daw si VP Sara Duterte. Alam nyo, ito lang ha, bigay lamang tayo ng bahagyang opinion po patungkol ho dito. Kasi ho, sa akin, sa tingin ko, naniniwala talaga ako that he will be running. Ha? The mere fact na lagi yung gikan sa masa niya, the mere fact na lumalabas siya, and alam niyo naman si Pangulong Duterte, hindi naman ho ganyan yan na nagsasabing tatakbo, hindi. Pero pag nagsabi siyang tatakbo talaga siya, sa tingin ko talaga tatakbo. So marami ho ang na-excite at natuwa, di ba? Marami hong natuwa dahil alam naman po natin na pagdating mo ng 2025, napaka-importante ng Senate. Bakit to? Kaya nga 'di ba pinapaliwanag ho natin 'yan nung isang araw na importante yung Senate kasi sa House mukhang imposibleng sa House siguradong mai-impeach si VP Sara pero sa Senate hindi ganoon kasi mas marami pa pong kaalyado ang ating Vice Presidente, 'di ba, sa Senate. So that's why they're planning na mapalitan 'yon. Mailagay si De Lima, mailagay si Tingok, 'di ba? Yung si mailagay para ho dumami ang kanilang bilang sa Senate. Kasi alam naman natin impeachment is not really for akin pananaw ko sa impeachment. It's political move, 'di ba? At number games diyan, paramihan po diyan. So napaka-importante na paramihin natin ang mga senador na hindi traidor sa bayan, yung talagang alam nating magsisilbi para sa ating bayan. At ito ho yung mga senador na kaalyado ng ating Pangulong Duterte. Nandiyan na po oh. Ito bibilangin na ho natin. Ako, papangalanan ko na ho sa inyo yung mga sa tingin ko mga senador na para sa ating Pangulong Duterte. Ako number 1 ho dyan, syempre. Walang iba kundi si Senator Bongo. So ibalik natin siya sa Senado. Senator Tolentino, sigurado ho yan, di ba? Matik na yan. Si Senator Bato, matik na rin po yan, ha? Sino pa ba? Sa tingin ko si Isko, siyempre. Alam nyo, kahit ba sabihin natin nagkaroon ng bahagyang alam mo yun, misunderstanding nung panahon ni Pangulong Duterte. Every time nakakausap ko si Yorme, sabi niya nga isang bagay na tandaan ninyo, nagtiwala ang administrasyon ni Pangulong Duterte kay Isko noon. At ganun ho sila ni Senator Bongo. Kaya ako naniniwala ako dyan. Yan ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Si Bantag, sana pasok din ho natin. Di ba ho? Kung maaari, di ba? At the same time, si Senator Bong Revilla, yan ho, kaalyado ho ni GMA din. Importante yan. Actually, sana tumakbo si GMA. Isa yan sa mga wish ng iba. Sana tumakbo si GMA. Alam naman natin na ganun ho yan ni Pangulong Duterte. Yung mga kaalyado ni GMA, yan. Yan ang mga kailangan natin ilagay. Kasi pag nailagay ho yan, makalahati ho yan. Yung mga iba kasi hindi tayo sigurado. Diba? Senator Soto, yan. Aside from kaalyado rin yan, maganda rin ho yan. May mga ganyan pang kasi alam mo, isa yun sa mga gusto ko kay Senator Soto, yung anti-divorce, yung mga ganyan-ganyan. Tsaka iba pang mga anti-SOGI, hindi yan ho si Senator Soto. Importante din ho yan, di ba? Na mailagay sa Senado. Sa akin, sa tingin ko, medyo tsaka tingnan nyo naman, sino naman ang mas karapat dapat? Sige nga ho, kayo nga ho magkomento. Sino ho ba ang karapat dapat na ilagay? Di ba? Ilagay sa Senate. Si Tamboloslos o si Pangulong Duterte? Di ba? No. Si Randel Bunagan, nandito rin.
Sama natin, nagra-ride po kami dito ngayon sa San Francisco. Lamig, grabe. Naka-leather jacket ako sa loob na may fur. Tapos, ah, naka pa ako doble-doble. Diba? Oo, sana tumakbo talaga. Ako, wish ko. Kasi si Pangulong Duterte, i-push lang natin, mga kababayan. I-ano lang natin, i-push lang natin, magkaroon lang tayo ng paulit-ulit na patakbuhin. Kasi SMNI, mukhang pinupush naman siya ni Pastor Kibuloy, di ba? So, push natin. Ito, tatakbo rin ito, si Randel Bunagan. Lupit. Kape tayo, ha? Pag di tayo, ganda ng view, oh. Oo, no? Makulimlim na eh. Ha? Sunset? Sige. Sige daw, sunset. Malamig na. Suwabe. Oo nga. Dapat may dala-dala tayong kape dito eh. Wala tayong dala-dalang kape. Diba? Ba't ba? Nagmamadali ba tayo? Hindi naman. Ba't nagmamadali ba tayo? Pupunta lang natin sa susunod yung pier, 10 minutes. 10 minutes. Ba't ba tayo nagmamadali? May hinahabol ba tayo? South dito, pier naman. Yun. Ganda rin doon. Para sa yung power bank ko? Yan dun, yung dalawa. Hindi ko alam eh. Pareho? Para yan. How sure are you? Ayaw nila. Para saan? Meron man akong battery dyan eh. Ng Insta? Matanda na si tata. Hindi. Okay lang kung, alam mo, kung local. At saka maliit kasing concept. Pasensya na po ah. Medyo, anuhin lang natin. Mali po kasing konsepto na pag matanda ka na, dapat ka nang magpahinga. Alam nyo, totoo ito ha. Meron niyang pag-aaral. Panoorin nyo sa Netflix. The more ang tao tumatanda, dapat the more siya nagtatrabaho. The more niya pinapagalaw yung utak niya. Kasi ang isang taong hindi na, alam yun, hindi na nagtatrabaho pag matanda na, mas lalong napupudpud. Nagkakaroon ng Alzheimer's, ganun. Importante na ang isang matanda ay nagiging aktibo pa. Totoo yun, walang biro. May pag-aaral dyan. Kaya actually naisip ko din yan eh. Sabi ko, hindi. Mas lalo nga ang tatanda si Pangulong Duterte pagka hindi yun naging aktibo. Di ba? At saka una-una, ang mahirap lang naman pag matanda ka, yung physical work. Di ba? Kasi siyempre, merong kapasidad ang body mo eh. Lalo na yung mga buto-buto mo, mga tuhod-tuhod mo. Wala namang physical work sa Senate. Sa matter of fact, kayang-kaya yun eh. Dahil ang importante doon yung utak eh. Di ba? Yung utak ang importante dyan eh. Tapos uutos lang naman na yan sa mga abogado, yung mga batas na malay nyo. Ako isang dapat maayos na batas talaga. Yung hate na hate ni Pangulong Duterte. Yung Pangilinan Law. Yun talaga dapat. Kasi yung crime sa atin, kaya din dumadami dahil doon sa Pangilinan Law na yan. Yung, alam nyo yun, yung hindi pwedeng managot yung bata-bata. Sasabihin nila, meron namang mga excuse me, kulungan pambata, hindi naman totoo yun. Diba? Kahit ba sabihin natin may kulungan pambata, hindi rin naman natutupad yun, nakakatakas lang din sila. Diba? So sa akin, maganda talagang tumakbo si Pangulong Duterte. Pasok ka na sa Senado, naku po, patay tayo dyan. Pag ako pumasok sa Senado, hindi na ako makapasyal ba? Mas gusto kong mamasyal kaysa sa mag-Senado ba? Diba? Magpasyal-pasyal ba? Diba? Tama, si Enrile, diba? Tanda-tanda na. Ayan. Physical activity lang naman ng limited pag matanda ka na eh. Shout out naman. Shout out pala sa mga banateros na na-meet na natin dito. Si Alfred, napakabait ni Alfred. Si Madam Annalyn Jamilano, tsaka yung kanyang asawa, napakabait din talaga ng mga yun. Sarap ng boiling crab, panalo. Salamat din po kay Carlo at saka kay Rhea, yung kanyang asawa. The best, ang babait ng mga banat. Alam mo, nakakatuwa Ang babait ho ng mga banateros. Alam nyo, natutuwa ako kasi yung mga banateros natin na namimit ko dito, hindi toxic. Alam mo, hindi ito, gusto ko lang sabihin to pwede ko bang paliwanag ko lang bakit ako natutuwa? Na-realize ko eh. Kasi sabi nga nila, yung ma-attract mo is the same mo, 'di ba? Parang ganoon. Sa vlogging, ma-attract mo yung katulad mo, 'di ba? Natutuwa kasi ako
dito sa mga banateros na nami-meet natin dito. Banana Monkey, salamat po, hindi sila toxic. Sabi ko nga, hindi rin ako toxic. Kasi ano sila, very positive. Yun ang gustong-gusto ko. Alam mo, nabansagan tayong banateros kasi bumabanat tayo. Tama. Pero hindi tayo bumabanat na parang si Rendon o parang si Libayan. Diba? Yung banat nilang yun toxic eh. Tayo hindi. Yan ang gusto ko sa banateros, hindi toxic. Yung hindi negatibo kaagad. Yung, alam mo yun, parang pag nakakita ng issue sa lipunan, hindi kaagad negatibo. Hahanapan niya muna ng kabutihan. Hahanapan niya muna ng magandang anggulo. Tapos pag wala talaga, doon talaga banatan, kikriticize. Yun ang tama eh. Yun yung mga banateros. Di ba? Ang pangit naman ko kasi yung, alam mo yun, may maganda ka ng ginagawa, negative ka agad. Kasi, alam mo, hate na hate ko, yung katulad ng mga makakaliwang grupo. Yun talagang inis na inis ako. Yung mga makakaliwang grupo na, kunwari, sabi nila, nagyan yun ng DA secretary. Nung nilagyan ng DA secretary, nagreklamo pa rin. Kesyo ganito. Sandali, akala ko ba gusto nyo ng, di ba nanawagan sila ng President Marcos, magkaroon tayo ng DA secretary. Nung nilagyan ng DA secretary, nagreklamo pa rin. Hindi ba muna pwedeng pagbigyan? Tingnan muna natin kung okay o hindi. Pag hindi okay, tsaka banatan. Pero we criticize Marcos for not putting a secretary, tapos bigla nung naglagay ng secretary, we criticize pa rin. Anong klase ka? Di ba? Para kayong, pasensya na ha, sa mga asawa na naman yan. Yung asawang lagi na lang negatibo. Eto, bigyan ko kayo ng halimbawa. Vacation. Di ba? Pag magbabakasyon, ano gagawin? Kaya nga kayo magbabakasyon ng pamilya nyo para mawala yung stress. Tama, mali. Yeah, para bakasyon, stress free. Pero, stress naman. Kasi stressin nyo yung pamilya mo. Yung ganun, minsan may mga ganung nanay. Yung, di ba, yung, pura na lang ako nag-aayos tita. Pura na lang kita. Bakit wala kang ginagawa? Pahiga-higa ka dyan, pahila-hilata. Bakasyon nga eh, di ba? Yun naman ang purpose ng bakasyon humilata. Di ba? Kuwari, gusto ko nyo, bakit hindi ka nagluluto? Hindi ka naghugas ng pinggan? Ganun. Di ba? Yun ang tawag na supposedly positibo na, biglang negatibo pa rin. May mga ganun tao. Yun ang kinatuwa ko sa banateros. Hindi tayo gayon. Tama, mali. Di ba? Annalyn Jamilano. Uy, maraming salamat Hindi lahat ng nanay. Tama. Yung mga namimit nating nanay dito, yan si Madam Annalyn, o di ba yung mga pamilya namin, si Madam Mechuay, asawa ni Randel, cool na cool din, di ba? Yan ang isang bagay na nakakatuwa sa mga banateros eh. Cool, mga ano yan eh, hindi sila yung toxic kasama. Kasi aanuhin mo yung, pasensya na ha, ayoko na magbanggit pero naalala ko kasi nung panahon nung 2015 kampanya, may mga nakakasama kaming ibang DDS na toxic talaga. Paano ka nasabing toxic? Sila nag-aaway. Pare-parang DDS Pangalan lang pinag-aawayan pa. O sinong gagamit ng DDS? Sinong gagamit? Napaka-toxic naman ito mga to. Alam mo yung parang, ano ba pinag-aawayan nyo? Yung presidente na para sa bayan natin si Duterte, tapos pag-aawayan nyo lang yung pangalan nyo. Tama, mali. Adrian RC. Pang-hot American kape mo. Naku po, mamaya magkakape po kami. Salamat po Diba? Kaya gusto ko lang pasalamatan uli yung mga banateros na na-meet natin dito. Na-realize ko lang yun, sabi ko. Thank you Lord, hindi ako naka-attract ng toxic na tao, ng mga tao. Kasi ibig sabihin nun, hindi ako toxic, di ba? Kasi kung naka-attract ka ng mga toxic na tao, meaning, mapapaisip ka, sandali, ba't puro toxic tong mga na-attract ko? Baka toxic din ako, di ba? Ganun eh. Kaya nga tanungin mo kung mga kaibigan mo. Tinan mo yung mga kaibigan mo. Kasi di ba sabi nga, birds of the same feather, they act together, they flock together, di ba? Kasi nga, pareho kayo. Ngayon, ang tanong, yung mga kaibigan mo ba toxic? Yung mga kaibigan mo ba negative?
O baka ganun ka din. Ha? So, yun ang ano dyan. Oh. Dito, si Randel, napakabait. Grabe hong bait nitong Randel Bunaga na ito. Wala akong masabi. Ha? Alam nyo, nung ano kasi introvert akong tao, sa totoo lang ha, kahit tanong nyo sila Boss Dada, pili lang talaga ang kaibigan ko. At nung dumating sa buhay namin si Randel Bunagan, alam mo yun, na-meet lang namin sa social media, kaibigan lang. Hindi mo akalain na yung magiging kaibigan mo talagang ano, grabe, as in nag-live pa siya para talaga samahan yung buong pamilya namin. Napakakatuwa. Di ba, Boss Randel? Andiyan ka ba? Nakikinig ka? Naku, hindi ko nakita itong ano. Turning point ba to? Ano to isa? Sorry, hindi ko nakita.